Sa ibang balita, ano naman kaya ang preparasyon ng ilang sementeryo sa darating na undas? Alamin po natin sa report ni Gab Villegas live. Gab. Diana, nanatili pang matumal ang bentahan ng mga bulaklak at kandila dito sa bukana ng Himlayang Pilipino sa Quezon City 3 linggo bago ang undas. Sa pag-ikot ng news team ngayong umaga sa mga flower shop malapit dito sa Himlayang Pilipino, wala pang masyadong namimili ng mga bulaklak para sa mga namayapan nilang mahal sa buhay. Ang mga flower arrangement na nakalagay sa paso, naglalaro pa ngayon sa 80 hanggang 400 pesos depende sa laki. Ang mga bulaklak naman na nakalagay sa basket, umaabot ngayon sa 400 pesos. Ang presyo ng white at yellow radius ay aabot sa 300 pesos ang isang bundle. Ang Malaysian Mums gayon din ay aabot sa 300 pesos na isang bundle. Ang Alstroemeria ay aabot naman sa 150 pesos ang presyo kada bundle. 500 pesos naman kada dosena ang presyo ng Gerbera. Nasa 300 piso naman kada kilo ang presyo ng Aster. Ang Orange Anthurium naman ay naglalaro, ang presyo nito ay nasa 200 pesos ang isang dosena, habang ang White Anthurium naman ay 400 pesos ang isang dosena. Sa ngayon, madalang pa yung dating ng mga bulaklak dito sa bahaging ito ng mga flower shop dito sa Himlayang Pilipino sa Quezon City. Yung mga bulaklak ay nanggagaling pa sa Benguet dahil na rin sa pag-ulan dahil nitong mga nakalipas na linggo. Ang presyo naman ng sperma candle naglalaro sa 5 pesos hanggang 20 pesos depende sa laki. Yung mga vigil candles naman naglalaro 10 piso naman ang presyo nito kada piraso. Ang votive candle naman ay 70 pesos kada piraso, 200 pesos naman ang kada piraso ang grave candle na meron takip. Yung walang takip naman ay ang presyo nito ay 150 pesos. Ayon rin sa mga nagtitinda dito sa Himlayang Pilipino sa Quezon City ay inaasahan na tataas pa ang presyo ng mga bulaklak at kandila habang papalapit ang undas o mag-i-start itong pagtaas na ito sa starting next week. Samantala, nagpaalala rin ang pamunuan ng Himlayang Pilipino sa mga kaanak ng mga nakalibing dito sa kanilang sementeryo na meron lamang silang hanggang October 30 para makapaglinis ng kanilang mga puntod ng mga namayapan nilang mahal sa buhay. Alam nyo rin ba na ilan sa mga nakalibing dito sa Himlayang Pilipino ay ang bayani na si Tandang Sora o si Melchora Aquino. Taong 1970 nang mailipat yung kanyang labi mula sa Manila North Cemetery at noong 2012 naman mula dito sa Himlayang Pilipino ay inilipat yung kanyang mga labi patungo sa Tandang Sora Memorial Shrine dito pa rin yan sa Quezon City. Isa pa sa mga nakalibing dito sa Himlayang Pilipino ang bayaning si Emilio Jacinto na itinuturing bilang anak ng bilang utak ng Katipunan. Sa mga oras nito ay medyo makulimlim ang panahon dahil kaninang madaling araw ay nakaranas ang ilang bahagi ng Metro Manila ng mga mahihinang pag-ulan. Kaya naman paalala rin natin sa ating mga kababayan na lalabas ngayong umaga na huwag kakalimutan magdala ng payong at anumang panangga sa ulan. At yan muna ang update mula rito sa Quezon City. Balik sa Dayan. Maraming salamat, Gab Villegas.